Una sa lahat, tulay sa Nueva Vizcaya biglang bumigay. Nahulog ang 50 estudyante at guro na sabay-sabay tumawid sa hanging bridge. Ang buong detalye ng disgrasyang yan, abangan. Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline Tonight. Magic 12 sa pagkasenador ng Administrasyong Marcos, binubuo ng mga batikan sa politika at meron ding mula sa magkatunggaling pamilya. Isa sa mga kandidato na si Senator Amy Marcos, hindi dumalo. Sinibak ni Mayor ng Bamban-Tarlac na si Alice Go, pwede pa rin kumandidato sa 2025. Sa pool sa CCTV, SUV na minamaneho ng dayuhang senior citizen, inararo ang 2 motorsiklo sa Naik, Cavite. Pamilya ng binaril ng PBA player na si John Amores sa Lumban, Laguna, hindi raw magpapaareglo. Barangay na pinangyarihan ang gulo, hindi na raw papayagan ng mga dayo at pustahan sa basketball. Pinakabatang naging MVP sa kasaysayan ng NBA na si Derrick Rose, nagretiro na. At sa Showbiz Tonight, ticket prices at venue ng inaabangang concert sa bansa ng 21, inilabas na. Ipinakilala na ang 12 pambato sa pagkasenador ng Administrasyong Marcos. Kasama riyan ang mga batikan na sa politika at meron ding galing sa magkalabang pamilya. Hindi naman nagpakita ang kapatid ng Pangulo na si re-electionist Senator Amy Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mula sa mga re-electionist, mga pamilyar na pangalan na matagal na sa politika, hanggang sa mga batikang personalidad na susubukang bumalik sa Senado. Sila ang 12 bumubuo sa senatorial lineup na inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos para sa 2025 midterm elections. Kabilang sa kanila ang 2 nakalaban ni PBBM sa nakaraang presidential elections. Sina dating Senador Manny Pacquiao at Ping Lacson, pati ang running mate noon ni Lacson na si dating Senate President Tito Soto. Pambato rin ng administrasyon ng mga kongresistang sina Las Piñas Representative Camille Villar at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na nangunguna sa ilang senatorial survey. Susubukan na ring sumabak sa Senado ni Makati City Mayor Abby Binay at DILG Secretary Benher Abalos. Kasama rin sa senatorial lineup ang mga re-electionist na sina Senador Pia Cayetano, Lito Lapid, Bong Revilla, Francis Tolentino, at ang kapatid ng Pangulo na si Amy Marcos. Lahat sila galing sa 5 political party na lumagda ng manifesto kanina para maging bahagi ng isang koalisyon. Ang sabi nila, ang halalan daw ay panahon ng pagkakabitak-bitak, pagsisiraan, pagkakahati-hati. Subalit kabaliktaran po ang inululunsad ng ating alyansa. Sapagkat ito ay isang kilusambayan na magbubuklod sa pinakamalawak na puwersa ng mga nagmamahal sa inang bayan. Kapansin-pansin si Senador Amy lang ang wala sa entablado. Biro ng Pangulo. Kasama din po natin si Senator Amy Marcos na naunahan na ang mga ibang senador at busy na nagkakampanya at hindi makarating ngayong araw na ito. Kilalang malapit si Senador Amy kay Vice President Sara Duterte na matinting kritiko na ngayon ng Administrasyong Marcos. Pero ayon sa koalisyon, hindi issue sa kanilang kampanya ang mga Duterte. Gaya rin ng mga Binay at Cayetano na magkasama ngayon sa iisang koalisyon. Kilalang magkaribal ang 2 pamilya dahil sa agawan ng mga barangay sa Makati at Taguig. Hindi naman po talaga ako close kay Senator Pia. I'm really more close to before. Kay Mayor Lani, but wala naman po akong issue with Sen Pia. I agree to join the alliance because of the President. Sino naman ako para magsabi kung sino yung gusto kong makasama at hindi makasama?
di ba? Wala rin daw issue para kina Tito Soto at Ping Lacson na nakalaban ng Pangulo noon sa eleksyon. Palagay ko naman na a unified approach for a better government or for a better future for the country is in the offing. Obviously, makakatulong ng maganda. Hindi naman maiwasang magtaka ng political science professor mula UST na si Dennis Coronacion kung bakit nagsama-sama sa iisang koalisyon ang mga senatorial candidates. Ganun mga common things sa kanila. Hanggang ngayon, mystery yun para sa akin. But of course, the primary goal is to win the elections. Alalahanin natin yung midterm elections is still crucial for the president since if his allies are going to make it, that means there's a good possibility that there's going to be continuity of his legislative agenda. Malakas naman daw ang hatak ng pagkakaroon ng Tulfo sa line-up ng administrasyon. Mga Tulfo brothers, they have their own followers. And sila lang among the candidates, sila lang yung walang pay o baluarte. Yung baluarte nila nasa social media at nasa mga OFWs. Remember, they have a public service program. So, nanggagaling doon yung kanilang boto at kanilang suporta. Samantala, kailangan namang magbitiyo ni Secretary Abalo sa DILG oras na maghain na siya ng Certificate of Candidacy. Wala pang sinasabi ang palasyo kung sino ang papalit sa kanya sa ahensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Unti-unti na talagang nararamdaman ang election season ngayong nag-anunsyo na rin ang iba pang kandidato. Kabilang dyan ang isa pang kapatid ng mga Tulfo at ang pambato ng Makabayan Coalition. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nadagdagan pa ng mga kandidato sa pagkasenador ang Makabayan Coalition na binubuo ng iba't ibang progresibong grupo. Inanunsyo nila ngayong araw ang 3 pang pangalan mula sa Bayan Muna. Yan ay sinabagong alyansang Makabayan Chairman Teddy Casino, dating Gabriela Party List Representative Liza Masa at Moro Leader na si Amira Lidasan. Tututukan daw nila ang paglaban sa katiwalian. Napakahalaga na makabalik ang Bayan Muna sa Kongreso dahil importanteng madagdagan ang boses sa Kongreso laban sa korupsyon at pang-aabuso ng mga Duterte at ng mga Marcos. Karapatang pantao naman daw ang ipaglalaban ni Maza at Lidasan. Alam namin kung ano ang itinindig ng Bayan Muna mula pa nung simula. Ikinagagalak ko na ang una na naipasa ng Bayan Muna na batas ay nakapatungkol sa kababaihan at saka sa mga OFW. Marami pong mga bills na gusto pong isabatas, ang pagkilala po lalo tungkol sa pagmasaker sa aming mga kamag-anak at saka mga kalahi, responsibilidad ng gobyerno sa pagkilala sa mga karapatan ng Bangsamoro. 11 senatorial candidates ang isasabak ng Makabayan Coalition sa susunod na eleksyon. Kabilang dyan, sina ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Gayon din sina Piston President Modi Floranda, Mimi Domingo at Jocelyn Andamo. Kasama rin sina Jerome Adonis, Ronel Arambulo at Danilo Ramos. Bukod sa kanila, nagpahayag na rin ng intensyong tumakbo ang kapatid ni na Senator Raffy Tulfo at Congressman Erwin Tulfo na si Ben Tulfo. Tatakbo siyang independent candidate sa Senado. Sa Marawi City niya ito inanunsyo kung saan siya ipinanganak. Kung magkakataon, 3 magkakapatid na Tulfo ang posibleng maging senador sa susunod na taon. Masusukat niyo yung kaalaman ng tao sa kanyang pinagagawa, ang kalidad ng kanyang gawa, hindi sa dami ng kanyang gawa. Para naman sa Liberal Party, susubukang bumalik sa Senado ni Kiko Pangilinan. Una na ring nag-anunsyo ng 3 senatorial aspirant ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP. Kabilang ang re-electionists na sina Senator Bongo at Ronald Bato de la Rosa at ang dating action star na si Philip Salvador. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Tatanggapin pa rin ng COMELEC sakaling maghain ng kandidatura si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go.
Paliwanag ng COMELEC, hindi nila pwedeng tanggihan ang kahit sinong maghahain ng Certificate of Candidacy mula October 1 hanggang 8 dahil bahagi ito ng kanilang mandato. Kinumpirma rin ni Solicitor General Menardo Guevara na pwede pa ring maghain ng COC Sigo. Pero sa tanong kung kwalipikado siya para tumakbo, ibang usapan na raw ito. Makakaapekto raw dito ang mga kaso ngayon ni Go, kabilang ang inihain ng Ombudsman na wala pa umanong desisyon. Ayon kay Guevara, may dalawang paraan para maharang ang posibleng pagtakbo ni Go sa 2025 elections. Number one, yung decision ng Ombudsman dismissing her and perpetually disqualifying her from office, no? At kung hindi sila mag-a-act doon, the other avenue is yung COMELEC case. Remember na merong investigation na ginawa ang COMELEC for misrepresentation. Pagka nag-resolve finally ang COMELEC, yung name niya, hindi malalagay sa balota, kaya etsepuera siya. Hindi raw makikipag-areglo ang pamilya ng biktima ng binaril ng PBA player na si John Amores sa Lumban, Laguna. Dahil sa gulo, ipagbabawal na raw maglaro ng basketball ang mga dayo sa pinangyarihang barangay. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Sa kuhang ito ng CCTV sa Lumban, Laguna kahapon, makikita ang isang motorsiklo na huminto sa gitna ng kalsada. Bumaba ang angkas sa kahinabol ang isang lalaki at nagpaputok ng baril. Tumakbo ang gunman at sumunod naman ang rider. Saka sila sabay na tumakas. Ang lalaking namaril sa video kinilalang si John Amores na player ng PBA team na Northport Batangpier. Kapatid naman niya ang nagmaneho ng motor. Maswerteng hindi tinamaan ng bala ang target ni Amores na si alias Lee. Sa cellphone video namang ito nakuha bago ang pamamaril, makikitang nagkakainitan na sina Amores at iba pang lalaki. Pilit pang nilapitan ng isang lalaki si Amores habang umawat naman ang iba. Kalaunan umalis na ang magkapatid na Amores sakay ng motor. Base sa investigasyon, pikunan sa basketball ang dahilan ng pamamaril. Dito sa basketball court na ito sa Barangay Salak, nagsimulang nagkainitan si Lee at John dahil lamang umano yan sa isang tawag na foul na hindi nagustuhan ni John. Kwento ng kaibigan ni alias Lee, kakasimula pa lang ng laro, uminit na raw ang ulo ni Amores. Siguro hindi nagkaunawaan, miscommunication para sa isang banda. Ganun. Paano sir nagsimula yung miscommunication? May mga nasabi bang salita na hindi nagustuhan? Yung mga konting trash talk lang, gano'n. Sa loob lang ng court. Sa loob lang naman ng court yun. 2,900 pesos daw ang pusta sa laban. Pero hindi niya raw aakalaing aabot sa gulo ang simpleng basketball. Kaibigan din namin sila yun. Mga teammate din namin sa basketball sa Intertown. Kalaban, kakampi. Ayon naman sa isang nakapanood ng laro, tila may binubunot na raw sa bag si Amores habang paalis pa lang ng court. Bago siya umangkas, kinuha muna niya yung bag niya. At alam ko, may kargada yon pagka ganun. Dahil sa nangyari, bubuo ng ordinansa ang barangay upang salain ang mga naglalaro sa kanilang lugar. Lihiti mong tigalumban na lang ang gagamitin kong maglalaro dito, hindi na yung mga tiga-ibang bayan. Para tsaka iwasan yung pagpupustahan. Kaninang madaling araw, sumuko sa mga pulis ang magkapatid na Amores. Sumailalim na rin sila sa inquest proceeding. Nag-voluntary surrender po siya dito sa ating station dahil nagkakaroon na nga rin daw po ng threat sa kanilang buhay, sa kanila pareho. So napag-isipan po nila at napag-desisyonan nila na dito na lang po sumuko sa police station. Hindi nagbigay ng pahayag ang magkapatid na Amores na naharap sa reklamong attempted murder. Hindi rin nagbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima, pero desidido raw silang ituloy ang kaso laban kay Amores. Tumanggi ring magkomento si PBA Commissioner Willie Marcial dahil gumugulong na raw ang investigasyon ng mga pulis, pero ikinalulungkot daw nila ang insidenteng kinasangkutan ni Amores. Matatanda ang dati nang nasangkot sa gulo si Amores na makipagsuntukan siya sa 4 na player ng College of St. Benilde sa isang laro ng NCAA noong 2022. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Na-corner sa loob ng banyo ang isang akyat bahay sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete.
Sinipa ng responding pulis ang pintuan ng banyo ng isang bahay sa barangay UP Village sa Quezon City kahapon. Ang target nila ang magnanakaw na nagtatago roon. Kisame. Hoy, sa Kisame dumaan! Noong una, akala ng mga pulis na sa Kisame dumaan ang magnanakaw para tumakas. Kaya panay ang pukpok nila roon. Pero nang buksan ng ilaw ng banyo, dito na nadiskubring nagtatago lang pala sa gilid ang magnanakaw. Sa bintana pala siya dumaan. Ito. Labas ka dyan! Labas! Labas! Andyan. Pinadapa ang sospek saka siya pinusasan. Ayon sa mga pulis, walang tao sa bahay nang pasukin ito ng lalaki. Sakto namang pauwi ng may-ari at napansin niyang may tao sa loob ng kanyang bahay. Nung pagpasok niya ng gate, nakita niya itong isang lalaki sa loob ng kanyang tahanan. At nung napansin siya, habang bitbit yung mga gamit, agad tumakbo to. Mabilis tumakbo patungo sa direksyon ng kanilang banyo. Tiyempo namang nagpapatrolya ang mga pulis sa lugar kaya agad nakapagsumbong ang may-ari ng bahay. Nabawi ng mga otoridad ang mga ninakaw na gamit gaya ng speaker, DVD player, printer, 2 gulong at electric fan. Aabot yan sa mahigit 55,000 pesos. Depensa ng sospek. Sa hirap ng buhay. Kaya nagawa ko yun. Magbenta ko sana para magkapera. Dati nang nakulong ang 27 anyos na suspect dahil sa kasong malicious mischief. Ngayon, mahaharap naman siya sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Tanete, News 5. Tatlong sama ng panahon ang binabantayan ngayon sa paligid ng Pilipinas. Isa na dyan ang low pressure area sa silangan ng extreme northern Luzon. Meron ding LPA at bagyo sa labas ng PAR pero hindi papasok ang mga yan sa Philippine Area of Responsibility. Ang LPA sa Ilagang Luzon ang nagpapaulan sa Batanes. Ayon sa Metro Weather, magtatagal ito sa katubigan at bahagyan nitong mahahatak ang habagat. Bukas o sa weekend, posible na yang maging bagyong Julian na magpapaulan sa Northern Luzon. Samantala, magiging maaraw pa rin bukas sa malaking bahagi ng bansa. Pero posible pa rin umulan sa hapon dahil sa localized thunderstorms. Partikular sa Ilocos Norte, Zambales, Bataan, Metro Manila at ilang bahagi ng Mindanao at Western Visayas. Nagbuga naman ng makapal na puting usok ang Bulkang Taal sa Batangas. Sa kuha ng PHIVOLCS kaninang tanghali, may kitang umabot ng halos 8,000 talampakan ng taas ng ibinugang usok ng bulkan. Ganyan din ang nangyari kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, phreatic eruption ang tawag sa pagsabog ng usok o steam mula sa bulkan. Bukod dyan, nakapagtala rin ng 2 volcanic earthquake sa Taal sa nakalipas na magdamag. Aabot naman sa higit 3,000 tonelada ang ibinubuga nitong sulfur dioxide kada araw. Sa ngayon, nananatili sa alert level 1 ang Bulkang Taal. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa paligid ng Taal na itinuturing na permanent danger zone. Susunod, 3 riders sugatan matapos araruhin ng SUV sa Naik, Cavite. Isa pang sapul sa video, mamahaling kotse ng hit and run ng 2 sakay na motorsiklo sa Santa Rosa, Laguna. At venue at presyo ng ticket sa comeback concert ng legendary K-pop group na 2NE1, inilabas na. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tatlo ang sugatan ng araruhin ng isang SUV ang 2 motorsiklo sa Naik, Cavite. Ang driver ng SUV isang senior citizen na German national na sumamaraw ang pakiramdam habang nagmamaneho. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sa kuwang ito ng CCTV sa Soriano Highway sa Naik, Cavite kagabi, makikita ang isang SUV na napunta sa kabilang linya. Pagliko ng SUV, pabalik sa kanyang lane, bigla nitong nabangga ang 2 motorsiklo. Nakaladkad pa ng SUV ang isa sa mga motor. Napahinto lang ang SUV matapos itong bumangga sa isang malaking basurahan sa gilid ng kalsada. Ayan, no?
Humandusay sa kalsada ang dalawang rider ng motor at isang angkas. Sugatan silang tatlo, kaya agad silang dinala sa ospital. Kritikal ang lagay ng isa sa mga biktima. Ayon sa Naik Police, isang German national na 65 taong gulang ang driver ng SUV. Sumama raw ang pakiramdam ng German national sa gitna ng pagmamaneho. Accordingly, yung driver po natin, hindi siya sanay sa kung ano yung kampo natin dito sa Philippines kasi siya po ay isang German national po. And accordingly sa wife, medyo nainitan yata, mainit ang panahon. So, yun siguro po ang naging cause na parang nablangko siya. Then nag-counterflow. Sa huli, nakipag-areglo ang dayuhang driver sa mga biktima at nangakong sasagutin ang kanilang pagpapagamot. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nagkabali-bali ang buto sa balikat ng motoristang na hit and run ng mamahaling Tesla car sa Santa Rosa, Laguna. Ang pang-aararo nasa pool sa video. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Pasado alas 4:30 kahapon, binabagtas ng isang motor ang Nuvali Boulevard sa Santa Rosa City, Laguna. Maya-maya'y huminto ang motor at bumaba ang rider at angkas nito para kausapin ng driver ng asul na luxury car na sinasabing nanggigit-git sa kanila. Pero pagkababa ng angkas na babae para katukin pa lang sana ang bintana ng kotse, biglang humarurot ang kotse at nakaladkad ang babae. 2 beses bumaliktad ang babae at tumilapon pa ang suit niyang helmet. Hinabol pa ng driver ng motor ang kotse. Sa isang pagamutan sa Santa Rosa, Laguna, natunto ng News 5 si Kai Alamis, ang driver ng motor. Siya rin ang nagbabantay ngayon sa na-hit and run na si Elaine. 6 na buto sa balikat na Elaine ang nabali dahil sa insidente. Kailangan na mag-undergo ng operation since yung right clavicle niya is really broken. She is in so much trauma as of this moment. Kanina, before ako umalis, kasi may asikasuhin sana ako, she's still crying. Kwento ni Kai, makailang beses na silang muntikang sumemplang dahil sa panggigit-git ng kotse. Nasa tamang linya rin umano sila at hindi alam ang rason bakit ginigit-git sila ng luxury car. I was trying na iwasan, kaso pinipilit niya pa rin kaming igit-git. And then, dun na sa part na gusto ko nang tumigil sa, hindi gusto kasi tumigil talaga ako specifically dun sa guardhouse to ask some help. Kasi parang na-threaten na rin kami. Kapansin-pansin ding walang plaka at conduction sticker ang kotse. Napag-alamang 42 anyos na lalaki ang driver ng luxury car. Sa pahayag ng Santa Rosa City Police, nagkaroon na ng aregluhan ang magkabilang kampo. Sasagutin daw ng driver ang lahat ng gastusin sa ospital hanggang sa gumaling ang biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kambyo naman tayo sa politika, muling nagpatutsyada si Vice President Sara Duterte sa dating opisyal ng DepEd na inakusahan siyang nagbigay umano ng mga sobre na may lamang pera para impluwensya ng kanyang trabaho. Sa isang pahayag, sinabi ni VP Sara na bahagi ng political machinery laban sa kanya si dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado na tinanggal umano sa pwesto. Maliban daw sa hinaharap nitong kaso ng korupsyon, kilala rin anya si Mercado sa paninira ng ibang tao. Sinubukan nga raw nitong siraan noon kay VP Sara ang 3 pang opisyal ng DepEd. Kaya panawagan ng bise sa Kamara, itigil na ang paggamit ng testigo na wala umanong kredibilidad o questionable ang layunin. Iniimbestigahan ngayon ng Kamara ang paggasta ng OVP at DepEd ng pondo sa ilalim ni VP Sara. Sa gitna yan ang panawagan ng ilang kongresista na magbitiw sa pwesto ang bise dahil tila wala na raw itong interes sa trabaho. Sa ngayon, may draft na raw ang bagong alyansang makabayan ng impeachment complaint laban sa bise. Inaasahan daw nilang madali lang itong lulusot sa Kamara. Naka-break na ang Kongreso, so most likely, if ever that will be filed, makapag-resume na yan around November. But we understand may ibang groups din na nag-draft na ng kanilang complaint. So, there might even be multiple complaints. And definitely, we will need all the support that we can get. Nang agaw ng mikropono ang isang kongresista bago matapos ang deliberasyon ng Kamara kagabi sa pondo ng Department of Health. Sa pagpasa naman ng 2025 national budget, may iniwang babala. Si House Speaker Martin Romualdez laban sa anyay alagad ng kadiliman at kasamaan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Mr. Speaker,
having no more members of the minority. Mr. Speaker. Bago matapos ang deliberasyon sa budget ng Department of Health, bahagya pang nagkatensyon nang biglang agawin ni Agri Party List Representative Wilbert Lee ang mikropono kay Northern Samar Representative Paul Daza. Gusto pa sanang magtanong ni Lee tungkol sa pondo ng DOH na huling tinalakay sa plenaryo kagabi. Pero hindi siya nakasingit matapos sigundahan ni Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin ang motion ng minorya na tapusin na ang interpelasyon. We join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Speaker. There's a joint motion to terminate interpellation to the proposed budget of the Department of Health. Is there any objection? The chair hears none. Interpellations on the proposed budget of the Department of Health is hereby terminated. Mr. Speaker. Session suspended. Si Congressman Lee ang isa sa mga kumwestiyon sa kakulangan ng coverage ng PhilHealth sa ilang medical procedure sa kasagsagan ng budget hearing. Pero sa huli, hindi na rin siya nakapagsalita at naipasa rin ang 2025 budget ng DOH. Nangyari ito bago aprubahan ng Kamara ang panukalang 6.352 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. House Bill number 10800, the General Appropriations Bill for fiscal year 2025 is hereby approved on third and final reading. Congratulations. Sa pagtatapos ng plenary debates, may iniwan ding mensahe si House Speaker Martin Romualdez. Walang puwang ang mga kriminal sa ating lipunan. Hindi natin papayaran na maghari ang mga Panginoon at alagad ng kadiliman at kasamaan sa ating bansa. Ngayon, ang Senado naman ang susunod na bubusisi at magpapasa ng bersyon nila ng national budget. Pagkatapos, pag-iisahin ang bersyon ng Senado at Kamara sa Bicameral Conference Committee. Saka ito pipirmahan ng Pangulo para tuluyang maging batas ang pambansang pondo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz tonight na tayo. The wait is over para sa Philo Blackjacks. Inilabas na ang ticket prices at venue ng 21 comeback concert. Bubuksan ang pre-sale sa October 10, Huwebes, 10 a.m. hanggang 11:59 ng gabi. Sa October 11, Biyernes, alas 12 ng tanghali naman ang general sale. 16,500 pesos ang pinakamahal na ticket at 3,000 pesos naman ang pinakamura. Sa November 16, ang concert ng 21 na gaganapin sa Mall of Asia Arena sa Pasay. Ngayon pa lang, may ilang fans nang humihiling ng Day 2 ng concert. 2014 pa nang huling nag-concert sa bansa ang 21, 2 taon bago sila madisband. Diyan lang kayo mga kapatid, marami pa akong hatid at chika mamaya. Susunod, may 30 residente na lason umano sa kinain nilang tahong at talaba sa isang bayan sa Samar. Sa sports naman, pinakabatang naging MVP sa NBA na si Derrick Rose, nagretiro na. At classic song ni Nina na Someday, gagawa ng version ni Asia songbird Regine Velasquez Alcacid. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Isa-isang isinugod sa ospital ang higit 30 residente ng Daram Samar matapos umanong malason sa tahong at talaba na may red tide. Yan at iba pa sa report ni Brian Basa. Sakay ng bangkang ito ang ilang residente mula sa barangay Parasan sa Daram Samar kahapon. Nagtulong-tulong ang mga lalaking buhatin ang nanlalambot na babae. Sunod namang kinarga ang isang binatilyo. Dali. Isa-isa silang inilipat sa ambulansya. Nawala ng malay ang isa sa mga biktima.
Ilan lang sila sa 31 taong nalason di umano ng red tide. Ayon sa mga residente, pare-parehong kumain ang mga biktima ng tahong at talabang nabili nila di umano sa kanilang lugar. Paralytic shellfish poisoning. Ang mga symptoms niyan ay numbness. Namamanid ang, lalo na dito sa may tibig, numbness, pamamanid ng buong katawan, pagkahilo, at saka panghihina. Ito yung most common na symptoms ng red tide poisoning. Ayon sa mga otoridad, 20 sa mga biktima ng red tide poisoning ang isinugod sa ospital, samantalang nagpapagaling na sa kani-kanilang bahay ang 11 iba pa. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, nagpositibo sa red tide ang mga shellfish gaya ng tahong, talaba, kabibe at alamang sa Daram Island, Zumaraga Island, Cambatutay Bay, Matarinaw Bay, Irong-Irong Bay, Maqueda Bay, Calbayog at Villarreal Bay sa Samar. May red tide din sa Biliran Island at Carigara Bay sa Leyte. Kaya paalala ng BFAR, iwasan munang kumain ng mga nabanggit na shellfish sa mga naturang baybayin para maiwasan ang pagkalason. Sa Lingayen, Pangasinan naman, isang bangkay ng babae ang natagpuan sa tabing dagat. Ibinaon ang bangkay sa buhangin sa beach. 20 anyos ang biktima at estudyante ng Pangasinan State University. Ayon sa pulis, noong Lunes pa huling nakita ang biktima. Huling nakasama raw nito ang kanyang nobyo. May lumutang po na eyewitness na nagsasabi na nakita niya yung pangyayari at nakilala niya kung sino yung victim at kung sino yung suspect at agad po nating hinuli yung nasabing suspect. Boyfriend niya itong suspect nun. Agad namang nadakip ang suspect. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay ng biktima para matukoy ang ikinamatay ng dalaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Inanunsyo na ni Derrick Rose ang kanyang pagre-retiro sa NBA matapos ang 15 taon. Sa kanyang Instagram, ipinahagi ni Rose ang isang liham. Dito niya pinasalamatan ang Chicago Bulls at ang iba pang team kung saan siya naglaro. Gayon din ang lahat ng fans sa sumuporta sa kanya. Si Rose ang pinakabatang naging MVP o Most Valuable Player sa kasaysayan ng NBA. Napiling official entry sa 2025 Oscars ang docu-film ng presidential campaign ni former VP Leni Robredo na And So It Begins. Maglalabas naman bukas si Asia songbird Regine Velasquez Alcacid ng kanyang version ng classic Nina song na Someday. Yan at iba pa sa report ni MJ Marfori. Reginians, this is it! Tapos na at ready nang i-release ang much-awaited album ni Asia songbird Regine Velasquez Alcacid na Reginified. Yan ang update sa News 5 ni Ate Reg matapos madelay ang album dahil sa scheduling conflict. We decided to gawin ng recording kasi madami na pala yung mga binibigyan ko ng version ng mga songs, yung mga covers. I'm happy that we did it kasi I love singing old songs. Actually, nanggaling yun sa mga fans. Pag kumakanta ako ng hindi ko original, syempre I try to make it my own. And apparently, natutuwa din naman sila. 12 kanta ang lalamanin ng Reginified. Target mailabas ang album later this year. Unang ilalabas bukas ang version niya ng classic song ni Nina na Someday. Strangers waiting up and down a boulevard. Tila bumawi naman ang frontman ng bandang Journey na si Arnel Pineda sa kontrobersyal niyang performance last week sa Brazil. Extra smooth ang vocals sa singer nang magpasample siya sa video nila ng Phil-Am comedian na si Jokoy. Kasunod niyan, nagpasalamat si Arnel sa IG sa buhos ng suporta sa kanya. Matatanda ang hindi naabot ni Arnel ang ilang high notes ng kantang Don't Stop Believin' sa isang music festival na labis niyang ikinadismaya. Panalo na natin ang sambayan ng Pilipino!
Napili naman ang documentary film na And So It Begins bilang official entry ng Pilipinas sa 97th Academy Awards o Oscars. Nanay ako, hindi lang ng 3 anak ko, kundi ng buong bansa. Ayon sa Film Academy of the Philippines, ilalaban ito sa kategoryang Best International Feature. Tinalakay sa docu-film ang 2022 presidential campaign ni dating Vice President Leni Robredo at ang mga naging epekto nito sa mga Pilipino. Nasa atin kung tapos na ang laban o kung nagsisimula pa lamang ito. Sa March 2 next year, gaganapin ang 97th Oscars. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Abangan, 50 estudyante at guro sabay-sabay nahulog sa bumigay na tulay sa Nueva Vizcaya. At Kim Chu, binigyang pagkilala sa prestihiyosong Seoul International Drama Awards sa South Korea. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Present si First Lady Liza Araneta Marcos sa selebrasyon ng ika-75 anibersaryo ng pagkakatatag ng People's Republic of China. Personal na dumalo ang unang ginang sa selebrasyon sa Taguig. Hindi siya nagbigay ng mensahe at hindi rin nagpaunlak ng panayam sa media. Dumalo rin sina Senate President Jesus Cordero at ilang opisyal ng gobyerno. Nagpadala naman ng video message si Vice President Sara Duterte. Anya, dapat magtulungan ng China at Pilipinas para isulong ang kapayapaan. This solid foundation that will allow us to continue strengthening our ties. In an increasingly interconnected world, working together to promote peace and stability in our region is more important than ever, always grounded in international law. Nahulog ang 50 estudyante at guro matapos bumigay ang isang hanging bridge sa Nueva Vizcaya. Sabay-sabay silang tumatawid nang biglang bumigay ang tulay sa bayan ng Alfonso Castañeda kaninang umaga. Papunta sana ang mga estudyante at guro sa Abuyo National High School para sa kanilang intramurals. Bumagsak ang mga biktima sa mababaw na bahagi ng tubig na puro bato at buhangin. Isinugod sa iba't ibang ospital ang mga sugatan. Ayon sa mga pulis, luma na ang hanging bridge at hindi kinaya ang sabay-sabay na pagtawid ng mga biktima. Another milestone naman para sa ating Chinita Princess. Wagi ang Pinay actress host na si Kim Chu sa katatapos lang na Seoul International Drama Awards 2024 sa South Korea. Tinanghal si Kim bilang Outstanding Asian Star. Blooming ang Chinita Princess, suot ang blush pink gown na gawa ng Filipino designer na si Francis Libiran. Nagpasalamat ang aktres sa kanyang fans at sa mga taong nagtitiwala sa kanyang talento. Naging emosyonal si Kim nang mabanggit ang yumaong producer na si Deo Edrenal na isa raw sa mga mentor niya. Si Kim ang ikatlong Pinay na nakapag-uwi ng kaparehong award. Una riyan si Bel Mariano noong 2022 at sinundan ni Catherine Bernardo noong 2023. Attention NCTzens! All set na sa kanyang military enlistment si NCT member Jae Yoon. Sa November 4 na sisimulan ng K-pop star ang pagsiserve sa military sa South Korea. Kinumpirma yan ngayong araw ng kanyang management na SM Entertainment. Nagpaalala rin ang SM sa fans na walang idaraos na special event sa kanyang military enlistment. Si Jae Yoon ang pangalawang NCT member na papasok sa military kasunod ni Taeyong. At yan ang ating latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny at eto pa, may pabaon pa tayo. Oy,
Hoy, para naman sa ating pabaong pampa-good night, marami ang naaliw sa isang aso sa Bataan. Eto nga, Miss Mea, nakatulog kasi ang cute na fur baby habang nagro-road trip. Patingin nga. Tingin ang tulog na yan. Nakalabas pa ang ulo ng asong si Kyrie sa bintana ng kotse. Ayon sa uploader, laging pinabubuksan ni Kyrie ang bintana ng sasakyan tuwing nasa biyahe. Hilig daw kasi nitong mag-sightseeing. Pero noong araw na nakuhanan na ang video, sobrang antok na raw talaga ni Kyrie. Safe naman siya dahil nakakandong siya sa kanyang fur parent. Natakot din ako dun, talagang handusay siya eh. Oo nga, talagang bigay na bigay. Oo, yes. Yung ganung tulog, Johnny, mga pang Thursday, Friday na natin sa pagod. Ganon yung plakda natin. Yung itsura natin pag weekend. Pag weekend. Yes. Or ito na, pa-weekend na. Mga kapatid, 90 days na lang. Pasko na, eksakto 3 buwan. Lapit na yan, ha? At yan po ang 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines, balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita sa ngalan ni Bok Ed Lingaw. Ako po si Mean Los Baños, kasama si Johnny Alipoon. Magandang gabi.